Magandang umaga po sa inyong lahat mga kaibigan. Nandito po muli tayo sa ating pong programang Mga Pangakong Di Nabibigo. Kamusta na po kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan at patuloy na ginagabayan ng ating Panginoon. At syempre, binabati po natin ang mga nasa norte, no? Mula po dyan sa Alicia, sa Tirad View, Santiago, Isabela, sa Ilocos Sur, sa Dipaculaw, Baler, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac, Pangasinan, Bataan, Zambales, Bulacan. At syempre sa south po ng Manila, sa Cavite, Laguna, Batangas at sa island of Mindoro. At syempre binabati po natin ang mga nakikinig at nanonood sa ating pong Facebook pages and YouTube channel. Adventist World Radio po. Yan, kung gusto nyong hanapin ang ating pong Facebook pages at hindi po kayo nakakapanood sa Facebook natin at YouTube channel, i-type nyo lamang po sa search button o yung search ang ating pong Adventist World Radio Manila. At syempre, dito po sa Mega Manila, nakikinig kayo sa inyong mga radyo, 89.1 FM. Yan, very busy ang mga tao ngayon sa kanila pong pag-uwi. No? At tayo po ay patuloy na ingatan nawa kayo ng ating Panginoon. Kung kayo man ay nagbabiyahe ngayon, no? Natatraffic kayo ngayon dahil marami ang mga sasakyan sa kalsada. Ingat-ingat po sa pagmamaneho. Yan. Kung gusto nyo pong bumati, no? 0917-174-2777. Ito po ang ginagamit natin sa buong radio po natin sa lahat ng mga programa. Pati na rin po sa 0918-944-7891. Now, tayo po ay meron tayong saying, no? Promises. No? Tayo po ay nagpa-promise. Pero may saying na promises are made to be broken. Ayan po minsan, kaya daw nagpa-promise para daw sirain yung promise. Pero topic po natin ngayon ay promise to those who ask. Ano po ba ang pangako ng ating Panginoon sa mga humihiling? Ang sagot po ba ay oo lahat? So, ano po ba ang mga pwede nating pagbasihan sa ating pong mga expectations sa mga pangako ng ating Panginoon? Which brings us to our text for this morning, no? Luke 11:13. Yan po ang text po natin. Isulat nyo na sa inyong mga notebooks. Yan. Luke 11:13. Ito po ang sabi, if ye then, being evil, know how to give good gifts unto your children, how much more shall your heavenly Father give the Holy Spirit to them that ask Him? Talagang binigyan po ng contrast dito sa banal na kasulatan yung tao at ang ating Panginoong Diyos. Yan, no? Pero hindi naman actually contrast na extreme. Dahil sinasabi po dito, if ye then, being evil, no? Tayo daw na mga masasama, ay marunong magbigay ng mabubuting kaloob sa ating pong mga anak, gaano pa kaya ang ating Ama na nasa langit na magbibigay ng Espiritu Santo sa humihingi sa Kanya? Okay? So, i-memorize na po natin. So, habang kayo nagda-drive, no? Kung mamaya sa pag-uwi po ninyo, kunin nyo ang inyong mga Bibles, no? O kaya naman sa inyong electronic Bible, sa inyong cellphone, Luke 11:13. Yan. If ye then, being evil, know how to give good gifts unto your children, how much more shall your heavenly Father give Holy Spirit to them that ask Him? So tayo po, no? Pangako ng ating Panginoon, kapag hiniling natin ang pagkasi ng banal na Espiritu, ibibigay ng ating Panginoon. Alam niyo po, itinuturo ni Jesus Christ, no? Dito po sa Luke 11, ang tungkol sa panalangin. Hindi bilang isang ritual, no? Kundi bilang isang ugnayan. Hindi yung paulit-ulit na mga pananalangin na sinasaulo, no? Hindi po 'yon. Ito po kapag kayo ay nananalangin, kailangan po ay bukal sa puso, no? At ito naman ay hindi natin paulit-ulit kundi kung ano talaga yung laman. Kinukumpara po kasi ng ating Panginoong Hesus ang puso ng Diyos sa isang mapagmahal na ama.
no? Yung nagagalak na magbigay ng mga mabubuting kaloob sa kanya pong mga anak. At ang mga mahalagang kaloob po na ito na kanyang ipagkakaloob, ang isa sa mga pangako niya ay yung banal na Espiritu, yung banal na Espiritu Santo, ang mismong presensya mismo niya, no, na makapangyarihan na kasama natin sa ating pong buhay. Alam niyo po yung aral malinaw. Mas handa ang ating Panginoong Diyos na magbigay kaysa sa ating kahandaang humingi. No? Hindi pa tayo humihingi, nandyan na ang sagot ng ating Panginoon. Kaya napaka-importante matuto tayong humingi. No? Dahil binabanggit po dito sa ating pong text, if ye then, no, being evil, know how to give good gifts to your children, how much more shall your Heavenly Father give the Holy Spirit to them that ask Him. So, tayo lang daw po pala ay humingi. No? Let us just ask. Yan. Which brings us to our acronym for this morning, yung tatlo pong nating puntos. Ask, A-S-K. Yung una na puntos ay ask the faith. Ask with faith and desire. No? Tayo daw po humingi na naisin po nating humingi na may pananampalataya. Yan. At ito po ay hindi tatakwil o hindi tatalikuran ng ating Panginoon, kundi ito ay gagawin ng ating Panginoon. Letter S, seek with persistence. No? Atin daw pong hanapin ang mga bagay-bagay na may pagsisikap, no? Pagpupursigi. Yan daw po pala. Hindi yung basta isang sabi lang, tas suko na. No? Kailangan to ulit-ulitin po natin. Actually, hindi para mabago yung puso ng ating Panginoon, kaya natin inuulit-ulit. No? Kaya natin inuulit-ulit. Baka naman no, sa atin ay hindi pa talaga tayo kumbinsido. Nagdadalawang isip pa tayo na hihingi tayo sa Panginoon. Tapos after, pag nakatalikod tayo, ibibigay kaya ng Panginoon yan. It should be persistent. At kapag kayo ay humingi, paniwalaan po ninyo yung sinabi po ninyo. Huwag kayong magduda. At ang pangatlo po ay keep believing in God's goodness. No? Lagi ito tayong maniwala, no, sa kabutihan ng ating Panginoong Diyos. No? So yan po, yung tatlong puntos po natin sa ating pong text ngayon na galing po sa Luke 11:13. No? Ulitin po natin, if ye then, being evil, know how to give good gifts unto your children, how much more shall your Heavenly Father give the Holy Spirit to them that ask Him. Okay? So tingnan po natin yung unang puntos sa ating po acronym na ask. Ask with faith and desire. No? Ask with faith and desire. Yan po, no? Yan ang unang puntos natin. Naisin daw po natin na hangarin at humingi na may pananampalataya. Give the Holy Spirit to them that asked Him. Yan po yung puntos, no? Ibibigay ng ating Panginoon ang banal na Espiritu doon sa mga humihingi. Alam niyo po, nagsisimula ang pangako sa simpleng kondisyon, no? Humingi. Yan po pala ang kondisyon, no? Minsan kasi iniisip natin na tatanggapin natin pero hindi naman pala tayo humingi. Don't expect your Father to give you something that you want if He doesn't know what you need and what you want. No? Hindi po hindi po natin ipinipilit sa ating Panginoong Diyos ang gusto po natin. Kundi ang kailangan daw po pala ay hilingin natin na may pananampalataya. No? Ang banal na Espiritu, hindi naman to ipipilit sa atin. No? Naghihintay ang ating Panginoon, no? Na ating pong anyayahan, no? ang ating Panginoong banal na Espiritu. Alam niyo po, ang paghingi ay yung pagpapahayag ng puso natin na uhaw sa presensya at patnubay ng ating Panginoon. Kapag
tayo po ay gusto nating makasama ang Banal na Espiritu, ay bibigay ito sa atin. Sa Matthew 7:7, "Ask and it shall be given you." O humingi lang daw po tayo at tayo po ay pagbibigyan. No? Yan po ang napakagandang isa pang pangako. Ask and it shall be given you. Sabi rin sa James 1:5-6, "Let him ask in faith, not wavering." Tayo daw po ay humingi na may pananampalataya ng walang pag-aalinlangan. No? Minsan tayo po ay nag-aalinlangan sa buhay po natin. Ang sabi po ni Ellen White sa "Ye Shall Receive Power," page 12. Okay? "The measure of the Holy Spirit we receive will be proportionate to the measure of our desire and faith." No? Ang sukat daw po ng Banal na Espiritu na ating tatanggapin ay ayon doon sa sukat ng ating pong pagnanais at pananampalataya. No? Ayon sa ating pong sukat ng pagnanais at pananampalataya. So kung hindi tayo nagnanais, wala tayong pananampalataya, paano ibibigay sa atin ng ating Panginoon? Marami po sa anak ng Diyos ang mahina dahil hindi po nila hinihingi ang Banal na Espiritu. No? Hindi po tayo nananagumpay sa mga pagsubok po natin dahil sa hindi natin kasama ang Banal na Espiritu. Nagpapaalala po sa atin. Marami po sa ating po mga Kristiyano ay tuyo, no, sa Espiritu dahil tumigil na tayong humingi. No? O wag po nating ipagpalagay na mayroon na kapangyarihan, no, sa atin. Hanapin po natin araw-araw ang Banal na Espiritu. Handa po ang Panginoong Diyos na punuin po, no, ang ating pong puso ng pananampalataya. Ang kailangan lang ay humingi. No, yan po, wag po nating kalimutan humingi. This is very important. No? Na kung gusto nyo na samahan kayo ng Banal na Espiritu at kayo ay akayin ng Banal na Espiritu at kayo po ay maging maayos at maging tama ang ating pong mga landas, no? Hilingin po natin ang Banal na Espiritu mula sa Diyos Ama. Okay? Ang pangalawang puntos, seek with patience. No? Tayo po ay hanapin po natin ang Banal na Espiritu. Meron pong pagsisikap. Hindi lang po basta-basta sabihin. Okay? Doon po sa text po natin, seek and you shall find. Sa Luke 11:9-10, seek and you shall find. No? Tayo po sa ating pong teksto, binanggit po dito, let us ask. No? Ito po ay hanapin po natin. Dahil ang ating Panginoon, kapag tayo ay humingi, ay ibibigay naman po sa atin ang mga bagay-bagay na kailangan po natin. So, let us ask. No? Tayo po ay humingi sa ating Panginoon. At ito po ay bibigay sa atin. No? Seek with persistence. Alam niyo po, sa buhay po natin, minsan tayo po ay nagkakaroon ng agam-agam, no, sa ating pong buhay. Pero kapag tayo kasama natin ang ating Panginoon palagi, no, nadidirect po tayo, no, nadidirect tayo sa mga dapat nating puntahan at mga landas na ating pong dapat lakaran. Yan. So, ano po yung binabanggit po dito sa ating pong text? Sa Luke 18:1, men ought always to pray and not to faint. No? Dapat daw po tayo laging nananalangin. No? Wag po tayong manghina. Dahil kapag tayo ay nananalangin palagi, persistent na tayo ay nananalangin, tayo po ay sasamahan ng ating Panginoon. Ang sabi pa sa Jeremiah 28:13, "You shall seek me and find me when you search for me with all your heart." No, ganda po ng pangako ng ating Panginoon. Ako ay inyong masusumpungan, ang sabi po niya, kung hahanapin ninyo ako ng buong puso. No? Paano po ba natin hinahanap ang ating Panginoon? Tayo po ba ay nananalangin palagi? O tayo ay 3 beses lang manalangin? Tuwing pagkain lang, no?
o kaya 5 beses. Paggising natin, tas kakain sa umagahan, kakain sa tanghalian, kakain sa hapunan, o pray tayo, 4 na 'yon. Tas pag-uwi 'no, mananalangin tayo at minsan 'no, sa ating pong pananalangin sa gabi dahil tayo pagod na pagod na pagod na, tayo po ay mananalangin, "Panginoon," hindi pa tapos yung prayer, humihilik na. Hindi po ganyan. Kailangan po tayo ay manalangin ng mataimtim sa ating Panginoon. Ang sabi ni Ellen White sa Desire of Ages, page 672, no? The descent of the Holy Spirit upon the church is looked forward to as in the future, but it is the privilege of the church to have it now, no? Ang pagbaba daw ng banal na spirito o ang pagkasi ng banal na spirito sa iglesia ay inaasahan ng marami na ito po ay sa hinaharap. Ngunit sabi ni Ellen White, ang pribilehiyo daw po na ito ay maibibigay na sa iglesia at matatanggap na ng iglesia ngayon. No? So, kailangan lang daw po pala nating hilingin sa Panginoon ang banal na spirito. No? Hindi na natin kailangan yung Pentecost na nangyari noon doon sa mga apostles. Sa huling kapanahonan po kasi magkakaroon ulit ng Pentecost. No? Pero ngayon pa lang, do we need to wait for the Pentecost just so that we will receive the Holy Spirit? No. Ang pangako po dito, if we can give gifts to our children, which we are sinful, how much more God, no? Na ibibigay daw po niya ang banal na spirito kung ating hihilingin. He's not saying na, sige, pag hiniling mo sa akin ng banal na spirito, ibibigay ko sa iyo pagdating na ng Pentecost. Hindi po. Ang sinabi doon, ibibigay sa atin doon sa mga taong humihiling. Alam niyo po, kailangan hilingin po natin, no? Sa ating Panginoon, sa Diyos Ama ang banal na spirito at tatanggap tayo. Seek and ye shall find nga po yun. Okay? Ask and it shall be given you. Huwag po tayong tumigil, no? Hanapin hanggang maranasan po natin yung kapuspusan ng Diyos sa atin sa pamamagitan po ng banal na spirito. Ang pagbabago ng ating pong mga spiritual na bubuhay, no? Darating yan kapag kasama po natin ang banal na spirito. Alam niyo po, tayo po kasi dahil na makasalanan, hindi natin kayang baguhin yung sarili natin. At hindi rin naman po natin kaya na mabago agad, no? Although pwedeng sabihin ng ating Panginoon sa isang iglap, you are changed. Pero ayaw po ng Panginoon yan. Gusto niya na tayo po ay lumago, no? Tayo po ay patuloy, unti-unti na maayos. Hindi po kasi biglaan po ang pagbabago. Ito po ay unti-unti. Sa pamamagitan po ng unti-unti na yon, lagi rin po dapat nating hilingin. Kasi ganito po yan, mahirap baguhin ang isipan. Di ba sabi nga, meron isang salawikain, no, na natin, na hindi mo na daw maitutuwid ang isang punong nakabaluktot. No? Hindi na po. Dahil napaka-imposible po niyan. Pero, ganito po yan, merong mga pagkakataon na kapag ang puno o yung sanga ay nakatabingi, meron silang pwedeng gawing unti-unti. No? Naglalagay po ng mga bakal o naglalagay po ng mga kawad at unti-unti kayang baguhin yung ma-bend. Pero ito po ay dahan-dahan. Hindi po ito pwedeng mabilisan kasi pag ginanon mo, mabibiyak, mapuputol, mababali, no? Kaya kailangan po unti-unti. Araw-araw din po yan na atin pong hilingin ang pagkasi ng banal na spirito sa atin. At pangatlo po, na puntos po natin, keep believing in the Father's goodness. Lagi daw po tayong magtiwala, no, sa kabudihan ng Diyos Ama. Sabi doon sa text, how much more shall your Heavenly Father give? No? Kung tayo daw po na makasalanan, kaya natin magbigay ng mga gandang bagay sa ating pong mga anak. Lalo na po kaya ang ating Panginoon na Diyos Ama. Ikinumpara ng ating Panginoong Hesus ang Ama sa lupa. Pero actually, walang comparison. No? Ito po ay, ang Diyos ay perpekto. Tayo ay makasalanan.
Pero meron pa rin namang mabuti sa atin dahil kapag nagbibigay rin tayo ng maganda. Minsan, talagang mahal natin ang ating pong mahal sa buhay, lalo na yung anak po natin, yung asawa po natin. Kung kung tayo na makasalanan ay marunong magbigay ng mabuti, lalo na po ang ating Panginoong Diyos na magbibigay ng kanyang banal na spirito. Sa Romans 8:32, He that spared not his own son, how shall not he himself freely give us all things? No? Napakaganda po itong nasa Romans 32. No? Hindi po niya pinagkait ang kanyang anak na ibigay sa atin. Lalo na pa kaya yung mga bagay-bagay na wala namang madali naman niyang ibigay sa bawat isa. Kaya napaka-importante po, no? Hilingin po natin ng Banal na Espiritu dahil ito ay bibigay sa atin ng ating Panginoon, ng Diyos Ama. Sabi po sa Psalm 84:11, no good thing will He withhold from them that walk uprightly. Wala daw mabuting bagay ang ipagkakait ng ating Diyos Ama sa mga taong lumalakad ng matuwid. No, tayo po, laging sumunod tayo sa ating Panginoon. Sabi po sa Christ Object Lesson, page 419, no? God does not ask us to overcome in our own strength. He provides the Holy Spirit to strengthen every sincere seeker. No? Hindi po hinihiling ng ating Panginoong Diyos na maging matagumpay tayo sa sarili nating lakas. No? Ibinibigay po niya ang Banal na Espiritu, Espiritu Santo, upang palakasin ang bawat tao na naghahanap. No, kaya napaka-importante, matandaan po natin yan. Ang binibigay ng ating Panginoong Diyos at higit sa lahat ay higit sa mga bagay-bagay na makikita po natin dito sa mundong ito. No? Ito ay yung kapayapaan na marami ang humahanap. Kapag tayo po ay nananalangin para sa Banal na Espiritu, no? Huwag po tayong magduda, no, sa kabutihan ng ating Panginoong Diyos. Ang Espiritu Santo ay hindi po ito po ay regalo, no, sa atin. Ito po ang pinapangakong kaloob sa atin ng Diyos Ama. Noong ating Panginoon ay umakyat doon sa langit, ang sabi niya, mag-iiwan ako, no, ng banal na Espiritu na makakasama po ninyo. No? Mas handa pong ibigayan ng Diyos Ama. Kaya tayo po ay humiling sa Banal na Espiritu. Alam niyo po, ang Banal na Espiritu, siya po ang bibigay lakas. No? Siya po ang nagpapatnubay at siya po ang nagbabago. Kapag tayo po ay nais natin, no, tayo po ay nagtitiwala, tinutupad ng Diyos Ama ang kanyang pangako sa pamamagitan po ng gawa ng Banal na Espiritu Santo. No? Nagbibigay po siya ng lakas, lalong-lalo na sa paglilingkod. No? Nagpapatnubay po siya, no, sa ating po mga katotohanan. At ang ating Panginoong Diyos, nagbabago po siya ng ating pong mga puso. Ang sabi ni Ellen White sa Desire of Ages, through the Spirit, believers become partaker of the divine nature. Ulitin po natin. Through the Spirit, believers become partaker of the divine nature. No? Sa pamamagitan po ng Banal na Espiritu, tayo po ay nagiging kabahagi, no, sa ating pong pananampalataya sa kalikasan ng Banal na Espiritu. Kaya nga, ang Banal na Espiritu po ay hindi lamang po impluwensya. Siya po ay Diyos, no, na nananahan sa atin. So, napakaganda, ang ating Panginoon mismo ang nananahan sa atin. Dahil ang Banal na Espiritu, siya ay Diyos. Ang kanyang presensya ay nagpapalit sa ating po mga kahinaan at ginagawa po itong kalakasan. At binibigyan tayo ng pananampalataya. Alam niyo po, ang pinakadakilang pangako ng Diyos ay hindi lamang po sagutin ang mga panalangin, kundi punuin tayo ng kanyang Banal na Espiritu.
Ang parehong Espiritu nagpapalakas po sa atin, no? Nagpalakas din sa ating Panginoong Hesus. Nagpalakas sa mga apostol, sa mga tao na mga naunang iglesia. At ayun din ang pangako ng ating Panginoon ngayon. Kaya po tandaan natin yung ating pong 3 puntos. Letter A, ask with faith and desire. No? Naisin po natin at hingiin po natin na may pananampalataya. Letter S, seek with persistence. Okay, hanapin po natin na may pagsisikap, no? At letter K, keep believing in the Father's goodness. Lagi tayong magtiwala at maniwala sa kabutihan ng Diyos Ama. Alam niyo po, tayo, no, ay nakakaranas ng paghihina. Minsan tayo po ay tuyo sa banal na espiritu, tayo po ay nadi-discourage. Ang Ama po ay naghihintay lang na punuin po tayo. Ang pangako niya, no, ay ibibigay sa atin kapag tayo ay humingi. Kung tayo na nakapagbigay ng mga magagandang bagay sa ating mga anak, gaano pa kaya ang Diyos Ama na nasa langit na magbibigay ng banal na espiritu sa humihingi sa Kanya. Sa araw po na ito, lumod po tayo at simpleng humingi, no? At alam ko na tutugon ang ating Panginoon para ibigay ang banal na espiritu. Tayo po ay manalangin. Ama namin banal Diyos na nasa mga langit, nandito po ang inyong mga anak. Marami po salamat na kami po ay pinaalalahanan. Bagaman kami ay makasalanan, ay kami po ay makapagbibigay din naman sa aming mga mahal sa buhay. At alam po namin, mas higit ang inyong pag-ibig at mas higit kayo sa amin na kapag kami ay humingi, ibibigay niyo sa amin ang banal na espiritu na magbibigay ng kalakasan sa amin, mag-aakay sa amin, magpapatnubay sa amin at gagabay sa amin. Kaya po Panginoon, sa umaga po ito, hinihiling po namin ang banal na espiritu. Ang banal na espiritu nawa ang siyang manguna. Inaanyayahan namin sa amin po mga puso upang siya ang patuloy na umakay sa amin. Tanggapin nawa po ang aming pong pagtatalaga ngayon. Samahan kami sa aming pong buhay sa pangalan na aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Maraming salamat po mga kaibigan sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating pong programang Mga Pangakong Di Nabibigo. At syempre, patuloy po natin panalangin ang ating pong programa. No? Kayo nawa po ay laging napagpapala sa mga nadidiscuss po natin na mga topic sa araw-araw. At syempre, huwag pong kalimutan na yung ating pong mga text, memorize po natin. Para saan man tayo naroon, ano man ang ginagawa po natin, naglalakad, tayo nagbabiyahe, ay maalala natin palagi ang pangako ng ating Panginoon. Muli po, maraming salamat. God bless sa inyong lahat at magkita-kita po tayo sa susunod nating mga programa. Muli po, maraming salamat at magandang umaga sa inyong lahat.